Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na papanood ang bidyong ito, tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa para sa araw po ng Biyernes, February 9, taong 2024. At hahanguin po natin sa aklat sa mabuting balita ni San Marcos. Ang kabanata ay 7, mga talatang 31 hanggang 37. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito na walang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang nanggilala sa tangwika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakakapagsalita ang pipi. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa aklat ng Simbahay taong 2024. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ito ay patotoo na ng sumulat ng Ebanghelyo ni San Marcos, na yung mga kababalaghan na ginagawa ng ating Panginoon, lahat ng mga taong may sakit at karamdaman, wala kang masasabing karamdaman na hindi kayang pagalingin ng ating Panginoon. Sa ating pagbasa, ang karamdamang kanyang pinagaling ay pipi at bingi. Lagi kasing magkaugnay ito eh. Kapag ang isang tao ay pipi, nabibingi siya. Kapag siya'y nabibingi, minsan napipipi din siya. Pero ang sabi ng ating binasa, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Madalas sa ating buhay, tayo ay nagiging bingi sa mga nangyayari sa ating pamilya at pamayanan. Mas pinipili nating huwag pakinggan ang mga pagdaing ng mundo. Nagmimistulang mga pipi din tayo kung hindi natin buong tapang na sinasambit ang katotohanan. Ito naman ay sa buhay pagsasabi ng katotohanan. Maaari minsan marami tayong naririnig na hindi tama pero hindi natin masabi, hindi natin maibulalas kahit na ito ay totoo, ayaw tayong paniwalaan. At hindi lang sa hindi ka pa paniniwalaan, lalabas na ikaw ay naninira lamang. At kapag totoo naman ang iyong sinasabi, ikaw ay pagbabantaan para hindi mo sabihin ang katotohanan. At sa atin pong bansa na ating ginagalawan, marami nang nagsabi ng katotohanan na napahamak ang buhay sapagkat pinagbantaan na sila ay sasaktan, pati ang kanyang buong sambahayan at kanyang pamilya. Sana naman hindi lang yan sa politika, hindi lang sa gobyerno, sana hindi yan nangyayari sa mga Christian community, sa mga Christian religion o denomination, di ba? Dapat kapag nagsasabi ng totoo ay dapat pinaniniwalaan. Nagmimistulang mga pipi din tayo kung hindi natin buong tapang na sinasambit ang katotohanan. Kung tayo ay mga tagasunod ni Jesus, hayaan nating buksan niya ang ating mga tainga at kalagan ang ating mga dila upang maging tagapakinig tayo sa mga nangangailangan at tagapaghatid ng katotohanan. Ano yung ating ipapanalangin? Na buksan niya ang ating tainga at kalagan ang ating mga dila upang maging tagapakinig tayo sa mga nangangailangan at tagapaghatid ng katotohanan. Mangyayari lamang ito kung bubuksan natin ang ating mga puso sa mga aral ni Kristo. Kapag ang mga aral na ito ay naitanim na sa ating mga puso, ang ating buong pagkatao ay magiging mulat sa realidad ng buhay. Magiging handa tayong tumugon sa mundong sabik sa pagkahilom. So, tainga at bibig. Ang ating tainga ay dapat nating gawing tagapakinig ng katotohanan at tagapagpahayag ng katotohanan ang ating mga labi. Maraming salamat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon ang palagi kong sambit.
I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.